Hanggang ngayon, di ako maka-get over sa panghihinayang doon sa ipinapasweldo natin sa mga walang pakinabang na mga senador. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Isa na nga rito sa pakiramdam ko na hindi natin napapakinabangan ng gusto, abogado pa naman. Itong si Senator Marcoleta, bukod doon nga sa pagkakaalam natin na hindi naman talaga niya dinideny at hanggang ngayon pinapakita niya yung pagiging supporter niya sa mga Dutertes. Na sinasabi ko nga, ano pakinabang ng taong bayan doon sa ginagawa nilang pagsuporta dyan sa mga Duterte na yan na patong-patong ang mga kaso. Dapat nagtatrabaho lang sila ng maayos para sa mamamayang Pilipino. Kaya luging-lugi tayo mga Pilipino dito sa mga ganitong klaseng senador. Lugi na nga tayo doon sa mga senador na walang ginagawa, paupo-upo lang at wala namang naitutulong sa bansa at lalong-lalo na siguro sa paggawa ng batas. Nagbabayad lang yan ng mga abogado nila at mga staff nila kung ano-ano pang gasto sa opisina nila na wala tayong pakinabang. Kaya mga kapatid, mga kababayan, manghinayang tayo dito. Huwag na tayong boboto ng mga ganitong klaseng senador. At ganoon na rin sa Congress, sa lower house. Piliin natin talaga yung mga matitino at merong silang malasakit sa bayan. Makikita naman natin yan sa history ng mga taong ito. Dito sa gagawing pag-iimbestiga ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, ang laki ng diferensya nung estilo ng pag-iimbestiga doon sa nakita nating estilo ng pag-iimbestiga nitong si Marcoleta. Itong si Senator Marcoleta, nakatatlong hearings ito bago napalitan ni Senator Ping Lacson, bago nagkaroon ng palitan ng leadership sa Senado. At doon natin nakita na walang kabuhay-buhay, walang sistema yung ginagawa niyang pag-iimbestiga at sinasabi ko nga, wala tayong pakinabang. Gumagastos lang tayo doon sa kanyang pag-iimbestiga, gastos ng mamamayang Pilipino yan, pagkatapos wala tayong pakinabang. Isipin mo naman, hindi niya pa na-establish kung itong sila yung Diskaya couple ay nagsasabi nga ng totoo. Biruin mo naman, nangako kagad dito sa couple na to na ilalagay sila sa witness protection program at gagawin silang mga state witness. Isipin nyo yan kung gaano kaargabyado ang mga Pilipino dyan sa klaseng arrangement na yan. Wala pa siyang ginawang matinong assessment kung ito ngang mga Diskaya na to ay credible. At lumalabas na maraming butas nga sa ginagawang testimony. Alam naman natin na imposible sa laki ng kinikita nitong ng mga construction firm nitong Diskayas, imposibleng ang mga nasangkot lang sa kanilang operations o sa kanilang pagbibigay ng mga bribe, hanggang mga congressmen lang. Katakot-takot na pangalan ang ibinato nito, inakusahan nito tungkol sa korupsyon ng mga congressmen. Pero walang sinabi kahit isang senador na sa tingin natin ay imposible. Sa laki ng operations nito, sa laki ng mga nakukuhang proyekto nito, imposibleng hindi umabot yan sa level ng Senate. Kaya nga ang sinasabi natin, masyado tayong argabyado kung itong si Marcoleta ang nasunod. Doon sa gusto niya na maging state witness kagad itong mag-asawa. At sa kwento ng mag-asawa, talagang hindi ka maniniwala Lumalabas parang aping-api sila. Para bang sila daw ay napilitan lang maglagay. Dahil hindi raw tatakbo ang project. Dahil daw hahanapan sila ng butas. At dahil daw hindi daw matutuloy ang proyekto. At sila raw, ginagawa lang daw nila ito
para doon sa mga tauhan nila, para merong gagawin, para meron silang project. Ganon inalagay nila ang sarili nila. Yung ba naman pwede nating paniwalaan at sila daw ay nangangamba sa buhay nila. Dahil yung 120 million Filipinos daw, pakiramdam nila, yun ang papatay sa kanila. Isipin nyo yun. Yung bang ganitong klaseng testimony paniniwalaan natin at itong si Marcoleta ilalagay agad sa Witness Protection Program? Naisahan na nga tayo nito. Katakot-takot na ang perang kinita nito doon sa yung mga questionable flood control projects. Pagkatapos, ilalagay mo na naman sa Witness Protection Program to, gagastusan na naman ng gobyerno. Isipin mo nga yan, Marcoleta. Naisahan na nga tayo nito. Limpak-limpak ang kinita nito sa mga proyekto na hindi naman natin alam kung ano nangyari. Karamihan dito substandard, karamihan dito meron pa nga unfinished at hindi pa natin nakikita, sigurado meron mga ghost projects ito na i-deny nila. Pagkatapos itong si Marcoleta, nangako agad na ilalagay niya sa Witness Protection Program. Ginastusan mo na nga ito sa kanilang mga projects, binayaran siya ng mga Pilipino dyan sa mga projects na ginawa niya na questionable, na hindi mo alam kung ano-ano yung mga natapos dyan. Merong mga karamihan dyan substandard, merong unfinished at hindi pa na-establish, pero malamang-lamang may mga ghost projects din ito. Ngayon, gusto na naman ni Marcoleta, gastusan natin itong mga ito. Ilagay sa Witness Protection Program, protektahan ng gobyerno, pakainin ng gobyerno, at lagyan pa ng mga bodyguard para proteksyonan. Ano ka ba naman, Marcoleta? Isipin mo naman kung gaano kayaman ito. Yung sasakyan nila na pinagmamalaki doon sa mga interview kay Corina Sanchez at kay Julius Babaw, daan-daang milyon halaga ng kanilang mga sasakyan. Hindi makakapag-hire ng security ito, Marcoleta? Isipin mo nga yan. Gusto mo, gobyerno na naman ang gumastos sa security nito mga hinayupak na to? Katakot-takot na pera kinita nito galing sa DPWH, galing sa taxes ng mga Pilipino na hindi natin alam kung paano nilang na-accumulate yung ganong karaming pera sa loob ng maikling panahon. Ganong kalaki ang kinita nito, definitely questionable ang kita nito sa mga government projects. Pagkatapos, itong si Marcoleta, poprotektahan mo pa, Marcoleta. Ilalagay mo sa Witness Protection Program para bantayan ng mga sundalo, bantayan ng mga pulis, pakainin yung mga yan para hindi magalaw. Pagkatapos tayong balatan ito ng buhay doon sa mga milyon-milyon nilang kinita sa mga projects na walang katinuan. Marcoleta, questionable na rin ang katinuan mo kung ganun ka. Naisahan na nga tayo, through you, gusto mong maisahan na naman tayo ng mga Pilipino. Ilalagay mo sa Witness Protection Program, oh my God. Ano ka ba naman, Marcoleta? Nabukulan tayo katakot-takot, eto, mabubukulan na naman tayo sa kagagawan mo kung ikaw ang nasunod dyan. At ngayon, ine-question mo, desisyon ni Senator Tito Soto, ang desisyon ng DOJ Secretary na si Remulla. Sabi mo, kukonfrontahin mo tungkol dito. Gaano ba kalakas sa'yo ito mga diskaya na to? Ano bang meron sila na ganyan na lang ang pagpoprotekta mo? Ni hindi mo nakikita yung kabilang side. Yung sobra-sobrang perang kinita nila sa gobyerno galing sa taxes ng Pilipino. Galing sa taxes ng mamamayang Pilipino. Hindi mo man lang pinagmamalasakitan yun? Hindi ka ba nagtataka kung gaano kalaking yaman meron sila? Baliwala sa iyon? Ang tinitingnan mo yung kapakanan ng mga diskaya. Babantayan na naman ng gobyerno, gagastusan na naman ng gobyerno para maprotektahan ang ubod ng yaman na to. Na kahit na 500 bodyguard kaya nito magbayad. Naisip mo ba yon, Marcoleta? Kahit na 500 bodyguards kayang-kaya nito magpasweldo. At kayang-kaya nito magpapalit-palit ng kotse, mayat-maya.
kung security ang pag-uusapan. Nag-iisip ka ba, Marcoleta? Hindi mo naiisip yun? Naisahan na nga ang mga mamamayang Pilipino, maiisahan na naman tayo dahil sa'yo. Poprotektahan mo ang ganitong klaseng mga tao? Ano bang meron sila? Ano ba ibinigay sa'yo nitong mga to at ganito ka na lang kung magmalasakit sa kanila? Ha, Marcoleta, anong ibinigay sa'yo ng mga ito? At nakikita mo lang yung side nila, nalilimutan mo yung mas malaking issue doon sa nawalang pondo ng yung mga ibinayad sa kanila ng DPWH na galing sa taxes ng mamamayang Pilipino. One-sided ka na naman, kagaya rin ng pagtatanggol mo sa mga Dutertes. Ano ang pakinabang sa'yo ng mamamayang Pilipino bilang isang senador? Nakakapanghinayang talaga mga kapatid, mga kababayan, itong ginagawa nating pasweldo sa mga ganitong klaseng senador. Ang layo-layo ng estilo kung paano mag-handle si Senator Ping Lacson sa pag-iimbestiga. Isang napakahusay na pulis at magaling na investigador. Yung sinabi ni Bryce Hernandez tungkol doon sa 355 million na ibinaba daw para dyan sa Bulacan Project nitong si Senator Jingo Estrada at yung sinasabing nagdadala daw ng kickback dyan sa Senado na isang nagngangalang Bina ng MJ Construction, hindi agad pinaniwalaan ng Senator Ping Lacson yan. Hindi pa man siya nag-uumpisa sa kanyang investigasyon diyan sa Senado as a Blue Ribbon Committee Chairman, nagtrabaho na siya. Tiningnan niya kaagad ang kredibilidad nitong si Bryce Hernandez na hindi mo ginawa diyan sa mga witnesses mo, Marcoleta. Nagkukumit ka kaagad na kupin itong mag-asawang Diskaya, mailagay sa Witness Protection Program na hindi mo tinitignan ang credibility. Samantalang ito si Senator Ping Lacson, hindi pa nag-uumpisa ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee, na-check niya na ang veracity nung mga sinasabi nitong si Bryce Hernandez. Ko kasi sinabi doon ni Bryce Hernandez na nagbagsak di umano, aligasyon niya ito, ng 355 million pesos si Senator Jinggoy. Tapos may sinasabi si Bryce Hernandez na 355 million pesos na binagsak di umano. Sinasabi niya, ito di umano to, aligasyon niya, na binagsak daw ni Senator Jinggoy. According to Lacson, the insertion was made either in the Senate's version or during the bicameral conference committee. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after bicam. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na, no? Out of the 355 million. Ang tawag ng abogado diyan, circumstantial evidence, ano. Pag pinagdugtong-dugtong mo yung kinunik mo yung yung pahayag si Bryce Hernandez na ganito. So nalaman na namin do sa 355 na yon, meron na na-award. So napatunayan niya na totoo ang sinasabi nitong si Bryce Hernandez tungkol dun sa 355 million na ibinaba daw ni Jingo Estrada para sa flood control project sa Bulacan. Ang layo sa estilo mo, ang layo doon sa ginawa mong investigasyon na nakatatlo kang investigation sa Blue Ribbon Committee. Ang layo, Marcoleta. Napatunayan ni Senator Ping Lacson yung sinasabi ni Bryce Hernandez na merong pumupuntang tao diyan sa Senado. Ang sabi ni Bryce Hernandez, nagdadala ng kickback o nagdadala daw para doon sa obligasyon. So alam naman natin, yung sinasabing obligasyon, yun yung pera. Pambayad doon sa mga senador na involved. Hindi pa natin alam kung sino-sino ang mga yan. Pero napatunayan ni Senator Ping Lacson na totoo ang sinasabi ni Bryce Hernandez na merong pumupunta sa Senado from WJ Construction na ang pangalan ay Bina. Na ito ay pumupunta nga dyan at gustong beripikahin ni Senator Ping Lacson kung sino talaga ang kinakausap dyan, sino ang pinupuntahan nitong si Bina. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon.
Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta. May idea na daw siya kung sino ang pinupuntahan dyan, pero gusto niya personaling makausap ito, maimbestigahan itong si Bina para walang kawala. Para matibay ang ebidensya at malaman talaga kung sino ang pinupuntahan niya dyan sa Senado. Ganyan, Marcoleta, ang pag-iimbestiga. Isipin mo, hindi pa nakakapag-umpisa ng investigasyon, nakapag-verify na siya tungkol sa mga pinagsasabintong si Bryce Hernandez. Ikaw, anong effort ang ginawa mo sa pagbiberipika dito sa mag-asawa? Ano ginawa mo para i-verify ang kanilang credibility? Na pinagsasabinto, hindi ka panipaniwala. Na pinapaniwalaan mo kaagad. Na yung threat daw ay masyadong obvious, na dyan na, baka mapatay itong mga ito. Uulitin ko, sa yaman nito, kahit na 1,000 pa na bodyguards, kayang-kayang magbayad nito. Ano ka ba, Marcoleta? Sobrang dami ng pera nito. Kukup-kupin mo, ilalagay mo sa Witness Protection Program para gastusan ng gobyerno. Kayang-kaya nito sa isang araw, magpapalit-palit ng mga bulletproof na sasakyan kahit na ilang beses pa. Sa loob ng isang araw, kayang-kaya na magpapalit-palit ng sasakyan ng mga bulletproof. Sa dami ng sasakyan nila, sa dami ng pambili na ng sasakyan. Tapos ikaw, Marcoleta, gusto mong gastusan na naman ng gobyerno to? Saka pa namang abogado. Ang layo-layo ng sistema mo dito sa mahusay at matalinong sistema ni Senator Ping Lacson. Chinek niya muna ang credibility ng witness. Pero wala siyang kinukumit kaagad. Nasasabihin niya kaagad na pwede ka maging star witness, pwede ka maging state witness. Pwede itang ilagay sa Witness Protection Program. Anong meron, Marcoleta? Anong meron? Bakit naando doon ka kaagad sa pagbibigay ng proteksyon sa mga tao na to? Hindi ba dapat uunahin mo proteksyonan ang taong bayan? Di ba una mong concern dapat dyan, paano mong mapapatunayan na ito ay mga nakaw na pera? Paano mong poprotektahan ang mamamayang Pilipino dito sa mga ganitong klaseng kontraktor? Hindi ba dapat yan ang nasa isip mo? Baliktad ka eh. Ang malasakit mo, naando doon ka agad sa mag-asawang mayaman. Hindi mo tinitingnan yung perang nakamal nila kung yan ay nakaw o hindi. Basta lahat ng pinagsasasabi nila, pinaniwalaan mo na kaagad. Gagawin mo na state witness, gagawin mo ng ilalagay mo na kaagad sa Witness Protection Program. Kaya nga gumawa nito ng ng sariling army. Bumili ng tangke, bumili ng eroplano, bumili ng mga armaments sa dami ng pera. Tapos ikaw, poprotektahan mo? Grabe ka. Mga kapatid, mga kababayan, yung ganitong klaseng senador, talagang lugi tayo. Wala tayong pakinabang sa mga ganitong klaseng senador. Wala silang malasakit sa ating mga mamamayang Pilipino. Hindi sila nangihinayang doon sa limpak-limpak na salapi na kinita nito mga diskaya na kahina-hinala, at alam naman natin na di-discover na ngayon na mga palpak ang mga ginawa nilang proyekto. Sira-sira na ngayon, substandard, at meron pa yatang mga ghost projects. Tapos, poprotektahan kayo ni Marcoleta. Mag-isip ka naman, Marcoleta. Anyway, meron pa tayong isang napansin. May mga media outfit. May binalita sila tungkol dito sa nagdadala nga daw ng pera diyan sa Senado, na ang kanilang pagbabalita ay para bang nanggaling kay Senator Ping Lacson na sinasabi na ito raw
isang babae na nakita sa CCTV, hawak na ni Senator Ping Lacson ng ebidensya, hawak-hawak na yung CCTV, ang kopya ng CCTV, na ito raw babae na to ang nagdala, ay may dala na pambribe o yung bribe money dala-dala dyan sa Senado. Hindi naman ganun. Pinanood ko ilang beses yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, wala siyang sinasabing ganun. Wala siyang sinasabi na ang babaeng ang nakita niyang Vina or yung babaeng nakita niya na galing sa MJ Construction ay pumunta ng Senado at may dalang pera para ibigay doon sa senador. Wala naman siya sinabing ganun. Kaya lang, ito mga media outfit, parang ilan sa mga nakita ko, ilan sa mga napanood ko, ganyan ang tema ng balita. Medyo ingat-ingatan po natin ang pagbabalita tungkol sa, or ingat-ingatan po natin yung pag-i-interpret or pagbibigay ng kahulugan doon sa taong nagsasalita. Wala akong nakitang ganun. Walang sinabi si Senator Ping Lacson na ang nakita niya sa CCTV ay merong dalang pera at ibinigay doon, pambigay doon sa senador. Walang ganun. Senator Panfilo Lacson also says security cam video shows the Senate visit last month of a representative of the company which allegedly supplied the kickbacks. Hawak na ni Senador Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Senator, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ng ilang detalye hinggil sa hawak ninyong CCTV footage sa pagdalaw nga nitong isang tauhan ng WJ Construction sa isa sa mga opisina ng Senado? Ano po itong nababanggit niyong nagde-deliver ng obligations? Hindi. Wala akong sinabing nagpunta yung nakita yung certain mina, yung WJ na construction firm, para mag-deliver ng obligasyon o ng pera o ng package o naman. Walang ganon. Again, mabuti natin para maklarify. Kasi nagkaroon ng konting spin noong napabalita na meron nga daw August 19 na pumasok doon sa office ng Blue Ribbon. Actually, ang inaalam namin ngayon, sino yung pinuntahan. So yun ang pinakukuha ko ngayon. Kung sino yung nag-accommodate doon sa mina ng WJ na construction firm, yun ang pinapatingnan ko ngayon. So hindi ko sinabi na nagpunta doon, nakita sa CCTV para mag-deliver. Wala ko sinasabing ganun. Ingat po tayo. Kayo po ay nasa mainstream media, kung tawagin, kayo pa ang hindi maingat sa pagsasalita. Tapos minsan kami ang sinasagasaan yung mga small-time vlogger. Pero kami, baka mas maingat pa kami sa inyo. Inilalagay nyo yung salita sa bibig ni Ping Lacson. You're putting words into the mouth of Senator Ping Lacson. Wala siyang sinabing ganun. Ilang beses ko inulit, wala talagang sinabing ganun si Senator Ping Lacson. At sa isang programa nga, narinig ko na ikino-correct niya yun. Kaya lang, kung ilang mainstream media ang napanood ko, ganun ang pagbabalita nila. Kaya mainstream media po kayo, medyo ingat-ingatan po natin yung pag-i-interpret at pagbibigay meaning doon sa mga sinasabi ng taong ini-interview nyo or ini-interview ng mga tauhan nyo. Mabutin lang itong si Senator Ping Lacson, mabait. Hindi niya ikinagalit masyado yan. Or hindi niya talaga ikinagalit. Ikino-correct niya lang. Pero ako, nung mapanood ko yan, wala talaga akong nakitang nagsabi siya na nakita niyang may dalang pera na ibinigay doon sa mga senador. Or pambigay doon sa mga senador. Wala siyang sinabing ganun. Anyway, hanggang dito lang mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Importante po sa atin yan. Kung kayo po ay bago lang dito sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Yan na lang po ang tulong niyo sa amin, ng mga vlogger. At huwag na rin po kalimutan mag-like, i-press yung notification bell, pati i-share po natin sa ating mga kakilala, mga kaibigan, itong ating video nang sa ganon marami makaalam dito sa ating mga pinag-uusapang topic dito sa ating munting channel. Thank you so much, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayong muli.